Okay, so modulus of elasticity ng concrete na normal weight is equal to 4,700 square root of FC prime. Yan. So, pakitandaan po yan. Di ba? Ito yung cars ko dito. Saglit lang ah. Yan. So, para ma-solve natin to, so balik lang kayo ulit dito, create, tapos pindutin nyo yung concrete, then lagay nyo C21. C21. Then, ito, babaguhin natin. Siyempre, ang compressive strength ng concrete natin is 21 MPa. So, formula natin, di ba, that is 4,700 square root of FC prime. Yan. Papalitan nyo lang to. Uy, hindi siya nakikita. So, edit nyo lang to, 2.1538. 2.1538. 2.1538. Tama? 1538 yan. So, palitan lang natin yan. Then, etong density, kung ano nakalagay, kunyari, 24 nilagay nyo doon, density ng concrete, kung 23.6. So, ilagay nyo lang. Kunyari, 23.6. So, lagay nyo 23.6. Ito, wag nyo napansinin yan. Yung mga shear modulus. Then, click mo to, concrete. Tapos, palitan mo. So, kung 21 MPa, that is 21,000 kPa. Diba? Yan yung katumbas. Then, press OK. Ayan. So, okay na. Tama. Tapos, click mo lang to, C21, okay? Concrete C21. Then, pindutin mo, assign to view. So, pag sinabing assign to view, lahat dyan i-assign niya sa lahat. So, assign, then okay. Ayan, na-assign niya na. Lahat sila, ang material property is concrete C21. Okay tayo dyan, nasundan. Ayun na. So, pagtapos natin maglagay ng kanyang material, pupunta tayo dito kay property. Yan. So, ano po itong si property? Si property, siya yung dito natin ilalagay ko anong shape or dimension. Kaya nga, mapapansin nyo sa plate number 2, pinalagay ko kaagad kayo ng initial dimension. So, dito natin gagamitin. Di ba? Yung framing plan and initial dimension, dito mo siya gagamitin. So, for example, yung size ng column ko is 300 by 300. So, punta tayo dito ay define. Ito, sa may right side, define. Tapos, ayan, iba't ibang shape pwede mong magamit. Circle, rectangle, trapezoidal, T-section, general. Ayan, di ba? So, syempre, rectangle yon. So, nakaselect dapat dito si 21. Then, 0.3 by 0.3. Kasi nga, 300 yung gusto ko, di ba? Kunyari, 300 mm yung column ko. Then, click mo lang add. Yan. So, makikita mo sa right side, ito, may nagawa na siyang 0.3 by 0.3. Then, pangalawa, kunyari, yung mga beam ko, yung girder, ang size is 0.3 by 4. So, that is 0.4 yung depth and 0.3 yung width. Yan siya. Then, click mo lang yung add. Yan, okay na siya. Na-add mo na. Then, kunyari, another beam ko, yung mga intermediate beam, ang gusto ko lang gamitin is 0.2 by 0.4. Ayan lang siya. Siyempre, intermediate beam yun. Mas maliit yan. So, click mo lang yung add. Then, close. Ayan. So, makikita mo sa right side, andito na yung ano natin, properties. Diba? Ano yung mga section. So, ngayon, i-assign ko sa mga column. So, kunyari, i-click ko to. Click mo yan. Diba? Click ko tong 0.3 by 0.3. Gusto kong gawin is, i-assign ko dito sa lahat ng column. So, i-click mo isa-isa, diba? O, click mo isa-isa. Yan. Kaya lang, matagal. Diba? Matagal. So, since column lang naman yung gusto kong i-select, pwede ko sila ma-select lahat. So, punta tayo dito kay select. Dito sa taas, select. Select. Then, beams parallel to, ayan, X, Y, or Z. So, saan ba yung column natin? Di ba? Y-axis. So, click mo lang yan. Na-select niya na. Lahat ng mga member na Y-axis yung parallel doon sa Y-axis.
Then, click mo na lang to, assign to selected beams, then assign. Ayan, na-assign niya na doon. Okay na yan. Diba? Then, next, click mo to, yung rec 0.4 by 0.3, i-assign ko sa mga beams or girder. So, punta ka ulit kay select, 10 beams parallel to x-axis. Pag pinindot mo yan, masaselect niya yung parallel sa x-axis. Eh, meron tayo sa may z-axis. So, punta ka lang ulit kay select, then beams parallel to z-axis. Ayan, naselect niya na. Diba? Then, click mo lang yung assign to selected. Yan na, na-assign niya na lahat. Eh kaso, kunyari ganyan, bigla mo lang naalala, o nga pala, hindi dapat ganito yung size ng ating intermediate beam. So, click mo tong size ng intermediate beam, then walang problema, iselect mo lang ulit yung intermediate beam. So, hanapin mo dyan, di ba, ito yon. Tapos, ito. Ayan, ito lang naman intermediate beam mo. Then, click mo lang assign to selected beams, then assign, tapos yes. Ayan na, na-assign niya na. So, paano natin makikita kung tama nga ba na-assign natin? O, makikita nyo na yan. Pag assign mo ng properties, makikita mo na shape niya. Click mo Ctrl 2. Okay? CTRL2, Ctrl 2. Yan yung lalabas. O, di ba? Uy. Ayan, yan yung lumabas. Ito na yung column mo, di ba? Square, tapos ito yung mga beam mo. O, rectangle yan. Punta ka dito sa may parang pyramid, yung 3D mismo, 3D rendered view. Mas maganda siya tingnan, di ba? Ayan. Ito na yung binuo mong structure. Ito na yung intermediate beam mo, di ba? Tingnan mo. Mas manipis siya kumpara sa may girder. Ayan. Nakikita mo na. Ganun siya. Di ba? Okay na? Okay na. So, ngayon, mapapansin nyo, bakit sir ganito? Bakit ganyan? Ayan, o. Tingnan mo yung mga kantuhan niya. Ang pangit. May mga butas ganyan. Ayan, o. Di ba? Kasi, ang ginagawa ni STAAD, kinoconnect niya mismo yung center to center. Ayan. For example, ito yung column mo. Di ba? Ito yung beam. Ayan. Ang gagawin ni STAAD, imbis na ipatong niya dito, ayan, or nakaganito, ito pala yung tama, nakaganyan siya. Ginagawa niya is kinoconnect niya yung center to center. Ayan, ganito yung nangyari. Ayan, ginagawa niya. Di ba? So, para maayos mo ng ganyan, kailangan mo pa yan siyang i-offset. Mag-offset ka pa ng ganyan. May lipat mo ng ganyan. O, di ba? Mag-offset ka pa. Kaya lang matatagalan pa tayo. So, yung pag-offset niyan, hindi ko na ituturo. Tsaka di naman masyadong malaki epekto niya, kaya no problem. Hindi mo na kailangan gawin yun. So, kahit ganyan na nakikita mo, okay lang. Okay? Then, pag gusto mo nang ibalik sa dati, click mo lang Ctrl 0. Okay? Pinutin mo lang Ctrl 0. Ayan, babalik na siya sa dati. Okay na? Nasundan, wala naman tanong. Ayan, mukhang wala naman tanong. Okay na. So, ganun lang siya yung model na. Baka simple lang, di ba? Then next, dagdag natin sa baba ng property, pindutin nyo yung spec. Yan, spec. Di ba? Spec. So, sa spec, ano tong spec? Dito mo makikita yung kapag gusto mong i-offset, di ba? Gusto mong ibaba kunwari to. Di ba? Para sumakto. So, ang gagawin natin dito ngayon sa specs, no? Specifications, magre-release tayo. So, sir, ano ba yung release na tinutukoy mo? So, yung release, ginagawa natin kapag may mga intermediate beam. Diba? So, bakit? Bakit ba tayo magre-release dito sa mga intermediate beam? Kasi, in theory, i-assume natin na simply supported siya. Diba tama? So, paano yung nangyari yun? Kasi, kunyari, ito yung iyong, tawag doon? Main girder. Diba? Ito yung main girder mo. Okay. Tapos, magpapatong ka lang ng intermediate beam. Si intermediate beam is, nakaano siya? Ayan. Parang i-assume mo siya na simply supported. Diba? Pero in actual kasi, ano siya? Dito banda yan. Siyempre, di naman nakapatong. Ayan. Para siyang ganyan, diba? Pero hindi siya i-assume. In reality kasi, naka-fix naman yan. Pero pag in analysis,
Ang ginagawa ng karamihang structural engineer is ginagawang simply supported. So, magre-release ka dito. Dapat wala siyang i-carry na moment. Okay, yun lang yung ibig sabihin niya. Wala siyang i-carry na moment. Kasi kung may moment yan, ang mangyayari dito sa ating girder, magkakaroon tayo dito ng torsion, di ba? Iikot yan. Iikot yun dito. So, i-assume mo na parang point load lang siya, simply supported. So, magre-release tayo. So, ayan, punta lang kayo kay beam. Click mo yung beam. Then, eto, makikita nyo, may location, start and end. Tapos, ang i-release natin is MZ. Ayan. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng moment kay Z-axis. Yun lang yun. Then, click add. Then, click mo ulit yung beam. Punta ka dito naman sa end. Tapos, MZ. Yan. So, ano to, sir? Ba't may mga start, end? So, lalagay nyo sa start ng beam, tsaka end ng beam. So, paano ba natin malalaman yung start and end ng beam? So, click mo lang tong Shift-E. Ayan, click mo Shift-E. Ayan, di ba? So, kapag kulay green, ito yung start niya. Kapag dito naman sa blue, ito yung end. So, ganun yan. So, click mo lang ulit Shift-E. Shift-E. O, di ba? Galaw-ilaw. Yan, yun ang ibig sabihin yan. So, for example, ito. Itong dalawang intermediate beam natin. Magre-release ako sa may ano niya banda. Tawag doon sa may start. So, ang start niya is dito, di ba? Yan, makikita nyo magkakaroon ng bilog yan pag nirelease ko. So, start MZ, assign to selected beam, as yes. O, di ba? Nagkaroon siya ng bilog. Kasi nag-release tayo dito sa may, ano niya, start. Then, click mo lang ulit to. Tapos, click mo si end MZ. Ayan, assign to selected beam. Ayan, na-release niya na pareho. So, simply supported na siya, di ba? Naging simply supported na. So, ayan, ganyan yung mga release. So, nagsimula ako, di ko alam yan. Natutunan ko na lang yung mga release nung nagtrabaho na ako sa DP, di ba? So, at least kayo, ano na kayo dyan, aware na kayo. So, anong release? So, itong release, mas ginagagamit natin to kapag sa steel design. Pag sa mga trusses. Yan, yung mga web members doon, nire-release. Kasi, di ba, pag sinabing trusses, ang mga members ay pure axial load, di ba? Wala siyang dapat hindi siya magbe-bend. So, i-release mo. Dapat walang moment. Pure axial load lang siya. So, ganun yan yung concept ni release, di ba? Encounter niyo yan pag steel design. Kaya lang, ayaw ata kayo turuan na sir, no? Ng, ano, sa may stud. So, ako lang ngayon nagpagawa nito. Dapat kasi ang gagawin nyo, mano-mano eh. So, wag na yun. Stud na lang tayo. So, okay na. Na-release na. Okay na.